Mainit na hapon iyon sa Maynila. At tulad ng nakagawian, maagang gumising si Lira upang ipagluto ng kakanin ang kanyang mga kapitbahay at mga suki sa palengke. Bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, hawak-hawak na niya ang malaking bilao ng suman at kutsinta na siya mismo ang nagluto sa maliit na kalan ng inuupahang kwarto. Pawisan siya, ngunit masaya, dahil iyon ang tanging paraan para magkaroon ng kaunting kita at makapagpadala sa pamilya sa probinsya. "Lira, maaga ka na naman," bati ng isang kapitbahay na si Aling Rosa habang naglalabas din ng paninda. Kailangan po, Aling Rosa. Kapag nauna ako, mas marami akong mabebentahan bago dumami ang nagtitinda. Ngiti niyang sagot. Sa kanyang maliit na kwarto na halos kasya lamang ang isang banig, isang mesa at lumang aparador, ay nagsimula ang pangarap at pakikibaka ni Lira. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil hindi na kinaya ng kanyang mga magulang ang gastusin. Bagaman masakit para sa kanya na hindi matuloy ang kusong pangarap, education sana, pinili niyang lumuwas ng Maynila upang subukan ang kapalaran. Pagdating niya sa palengke, nakaupo siya sa bangkong kahoy na paborito niyang pwesto. Isa-isang lumapit ang kanyang mga suki. "Lira, pabili nga ng 2 kutsinta. Ang ganda mo pa rin kahit puyat ka siguro sa pagluluto." Biro ng isang matandang mamimili. "Naku, Tatay Nestor, salamat po. Basta para sa inyo, dagdagan ko na ng libreng suman." Nakangiti niyang sagot. Simple lamang ang pamumuhay ni Lira. Isang araw-araw na siklo ng pagtitinda, paghuhugas ng pinaglutuan, at paminsang pagtulong sa ilang kapitbahay bilang labandera para madagdagan ang kita. Ang kita niya ay laging kulang, ngunit pinipilit niyang hatiin para makabayad ng renta at makapagpadala kahit kaunti sa probinsya. Sa mga oras na walang bumibili, madalas siyang magmuni-muni. "Kung natuloy lang ako sa pag-aaral, baka iba na ang buhay ko ngayon," bulong niya sa sarili. Ngunit mabilis din niyang ibinabalik ang isip sa realidad. Kailangan niyang magpakatatag. Isang hapon, dumaan ang matalik niyang kaibigan na si Jonah, kapwa rin tindera, ngunit mas madaldal at masayahin. "Lira, alam mo ba, may malaking mall na daw na nagbubukas ng mga cashier. Baka gusto mong sumubok?" "Ha? Naku, Jonah, baka hindi nila ako tanggapin. Wala akong diploma. Subukan mo pa rin, malay mo sapat na yung galing mo sa pagbebenta." Napaisip si Lira. Lagi niyang ninanais na makahanap ng mas maayos na trabaho. Ngunit tuwing may pagkakataon, alagi rin siyang nadidismaya sa kakulangan ng kanyang credentials. Pag-uwi niya kinagabihan, dumungaw siya sa maliit na bintana ng inuupahan niyang kwarto. Kita niya ang mga batang naglalaro sa labas at naalala ang 2 kapatid sa probinsya. Ang isa'y nasa grade 6 at ang bunso ay nasa grade 3. Kapwa sila nangangarap na makapagtapos. Inilabas niya ang sulat na dumating mula sa kanyang ina noong nakaraang linggo. "Anak, huwag mong intindihin masyado ang gastos namin dito. Ang mahalaga ay ligtas ka dyan. Pero kung may maipapadala ka, malaking tulong iyon sa gamot ng tatay mo." Napaluha si Lira habang binabasa ang sulat. Pinunasan niya ang mata, sabay sabing, "Kaya ito, para sa pamilya, kakayanin ko lahat." Kahit sa gitna ng kahirapan, hindi nawawala ang kabutihang loob ni Lira. Madalas, kapag may kapitbahay na walang pambili, nagbibigay siya ng libreng kakanin. "Lira, babayaran ko na lang kapag may kita na kami ha?" ani isang batang babae. "Oo naman, wag mong intindihin. Basta mag-aral ka ng mabuti," sagot ni Lira na may ngiti. Hindi siya nagtataka kung bakit madalas siyang kinakausap at inaasahan ng kanyang mga kapitbahay. Sa murang edad ay nagpakita na siya ng malasakit, isang ugali na dala-dala hanggang pagtanda. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Minsan, habang inaayos ang mga natirang kakanin, napabulong siya. "Hanggang kailan kaya ako ganito? Kailan kaya magbabago ang kapalaran ko?" Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang kwarto, narinig niya ang tawanan ng mga kabataan sa kalye, mga taong mas may kaya at tila walang problema. Napabuntong hininga siya at napaisip, "Sana kahit minsan maranasan ko ring hindi problemahin ang bukas." Ngunit sa kabila ng pangarap na iyon, nanatili siyang nakaugat sa realidad na ang bawat araw ay isang laban para mabuhay at ang bawat kita ay may katapat na gastusin.
At sa simpleng pamumuhay niyang iyon, nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa isang pagbabago na hindi niya kailanman inasahan. Habang siya'y natutulog ng gabing iyon, walang kamalay-malay si Lyra na malapit nang dumating ang sandali na magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Isang sandali na magsisimula sa simpleng kabutihang loob at hahantong sa isang mas malaking kwento ng pag-ibig, pagsubok at pagbabago. Sa kabila ng pagiging abala ni Lyra sa Maynila, araw-araw ay nasa isip pa rin niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Madalas, tuwing gabi matapos niyang maisara ang kanyang mga paninda at matapos ang mga gawaing bahay, isinusulat niya ang kanyang damdamin at mga karanasan sa isang maliit na notebook. Minsan, ang mga sulat ay ipinapadala niya. Minsan naman ay nananatili lamang sa kanyang mga tala dahil wala siyang sapat na pamasahe para ipadala ang lahat. Sa baryo nila, simple ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Ernesto, ay dating magsasaka. Ngunit nang siya ay tamaan ng malubhang sakit sa baga, hindi na niya nagagampanan ng trabaho sa bukid. Dahil dito, bumigat ang responsibilidad sa kanyang ina, si Aling Marina, na araw-araw ay naglalako ng gulay mula sa kanilang maliit na taniman. Ngunit hindi sapat ang ani para sa lahat ng gastusin, kaya't ang kaunting perang ipinapadala ni Lyra mula Maynila ay nagiging sandigan ng pamilya. Isang araw, natanggap ni Lyra ang sulat ng kanyang ina na puno ng pag-aalala. "Anak, kung pwede lang, huwag ka masyadong magpupuyat. Alam naming mahirap ang buhay mo dyan, pero sana ay alagaan mo ang iyong sarili. Ang tatay mo'y madalas nilalagnat. Kung mapapagpapadala ka, malaking tulong iyon para sa kanyang gamot." Napaiyak si Lyra habang binabasa ang liham. Agad niyang inalala ang mga sandali noong bata pa siya, kung paano siya tinuturuan ng ama na mag-araro sa bukid at kung paano siya ipinagluluto ng ina ng paborito niyang sinigang tuwing malamig ang panahon. Minsan, sa mga tawag na payphone lamang sila nagkakausap. "Nay, pasensya na po kung kaunti lang ang naipadala ko ngayong buwan." Malungkot niyan sabi, "Anak, huwag kang mag-alala. Ang importante ay ligtas ka. Ang sakripisyo mo'y hindi namin kinakalimutan. Pinagdarasal ka namin araw-araw." Sagot ng kanyang ina, pilit na pinatatag ang boses. May dalawang kapatid si Lyra, si Nika na nasa ika-6 na baitang at si Junjun na nasa ika-3 baitang. Lagi nilang hinihintay ang padala ni Lyra. Hindi lang pera kundi minsan ay mga lumang laruan o murang tsokolate na pasalubong. Sa mga sulat ng kanyang kapatid, laging nakasulat ang pasasalamat at mga pangarap. "Ate, kapag nakapagtapos ako, gusto kong maging guro katulad ng pangarap mo. Huwag kang bibitaw ha, para sa atin ito." Nagpigil ng luha si Lyra habang binabasa iyon. Alam niyang hindi niya kayang abutin ang sarili niyang pangarap. Ngunit handa siyang isakripisyo ang lahat para makamit ng kanyang mga kapatid ang kanila. Sa baryo, hirap na hirap ang kanilang bukirin. Hindi na ganoon kataba ang lupa at madalas ay palay at gulay lamang ang kanilang maaani. Kapag taginit, halos walang ani. Kapag tag-ulan, binabaha naman. Ang kita mula sa pagbebenta ng gulay ay hindi man lang sapat para sa pang-araw-araw na ulam. Kaya't madalas, ang perang padala ni Lyra ay diretsyo sa pagbili ng gamot at paaralan ng kanyang mga kapatid. "Kung wala si ate, hindi ko alam kung paano na tayo." Minsan ay bulong ni Nika sa ina habang nag-aayos ng kanilang paninda sa palengke ng baryo. "Basta't lagi tayong magdarasal para sa kanya. Ang puso ng ating Nyoy mas malaki pa sa kahit anong kayamanan." Sagot ni Aling Marina. Habang nasa Maynila, pakiramdam ni Lyra ay dalawa ang kanyang buhay. Isa bilang simpleng tindera at labandera sa lungsod at isa bilang haligi ng kanyang pamilya sa probinsya. Tuwing sumasapit ang gabi, naririnig niya sa kanyang isipan ang mga tinig ng kanyang mga kapatid. Ang alaala ng kanilang tuwa tuwing nakakatanggap ng sulat mula sa kanya ang nagsisilbing inspirasyon niya upang magpatuloy. Kahit kulang ang tulog at pagod na siya, hindi niya iniinda. Para kay Lyra,
Ang bawat butil ng bigas na napupunta sa hapagkainan ng kanyang pamilya ay bunga ng kanyang sakripisyo. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon araw-araw. Ngunit minsan, dumadating ang mga gabing mahina ang loob niya. Bakit parang hindi na nauubos ang problema namin? Bakit kahit anong pagsisikap ko, hindi pa rin kami makabangon? Tanong niya minsan sa sarili habang nakatingin sa kisame ng kanyang maliit na kwarto. Ngunit agad din niyang pinapalitan ang tanong ng pag-asa. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng mawalan ng tiwala. Para kina nanay, tatay, Nika at Junjun, kailangan ko magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng hirap, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Ang mga sulat, tawag at alaala ng kanyang pamilya ang nagsisilbing apoy sa kanyang pusong naglalaban sa bawat araw. Hindi man niya alam, ang lahat ng sakripisyong iyon ay magbubunga ng mas malaking pagbabago sa hinaharap. Isang pagbabago na hindi niya pa maisip na darating. At sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, habang hawak niya ang sulat ng kanyang ina, mahigpit niyang pinanghawakan ang pangakong binitiwan niya noon pa man na hindi niya hahayaan ang kahirapan na maging hadlang para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa isip at puso ni Lira, bawat araw na lumilipas ay hakbang papalapit sa katuparan ng pangarap ng kanyang mga kapatid. At iyon ang pinakamahalagang gantimpala para sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga linggo sa Maynila at patuloy na nagsusumikap si Lira sa kanyang pagtitinda ng kakanin. Ngunit hindi laging maganda ang araw para sa kanya. Maraming pagsubok ang naghihintay sa isang tulad niyang mahirap na dalaga na nanghas lumuwas ng lungsod. Isang umaga, abala siyang nag-aayos ng paninda sa palengke nang biglang lumapit ang isang matandang lalaki na kilala sa lugar bilang si Mang Cardo. Siya ang taong may hawak ng pwesto ng karamihan sa mga nagtitinda roon. Lira, alam mo na ang usapan? Bago ka makapagtinda rito, kailangan mong magbigay ng parte sa akin. Madiin nitong sabi sabay abot ng kamay na parang nagmamando. Napayuko si Lira at mahinahong sumagot, Mang Cardo, maliit lang po ang kita ko. Kung magbibigay pa ako ng malaking porsyento, wala na pong matitira para sa pamilya ko. Umiling ang matanda at tumawa ng may pagmamaliit. Kung ayaw mo, baka hindi ka na makapwesto rito bukas. Napabuntong hininga si Lira. Wala siyang magawa kundi magbigay ng maliit na halaga kahit mabigat sa kanyang kalooban. Pag-uwi niya, halos wala na siyang dalang kita. Napaiyak siya sa sulok ng kanyang kwarto. Iniisip kung paano siya makakapagpadala ng pera sa probinsya. Panginoon, sana po gabayan niyo ko. Ayokong sumuko. Bulong niya habang nakatingala sa kisame. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Lira ang payo ng kaibigan niyang si Jonah na mag-apply bilang cashier sa isang bagong mall. Nakasuot siya ng maayos na blouse at slacks na hiniram pa niya kay Jonah. Kinakabahan siyang pumasok sa opisina ng HR, ngunit puno siya ng pag-asa. Pasensya na miss, sabi ng manager matapos ang panayam. Kailangan namin ng may college diploma. Marami rin kaming ibang aplikante. Napayuko si Lira at pilit na ngumiti. Salamat po sa pagkakataon. Habang naglalakad pa uwi, dama niya ang bigat ng mundo. Kung hindi sapat ang kanyang sipag, ano pa kaya ang kailangan niya para makahanap ng mas magandang trabaho? Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, hanggang kailan ako magiging ganito? Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, nilapitan siya ng isang kapitbahay na si Marlon. Kilala si Marlon bilang isang lalaking laging may dalang pera kahit wala namang matinong trabaho. Lira, alam mo bang sayang ang ganda at sipag mo kung dito ka lang sa palengke magtitinda? May paraan para umasenso ka agad, sabi ni Marlon na may malisyosong ngiti. Umiling si Lira. Hindi ko kailangan ng madaling pera, Marlon. Mas gusto kong kumita ng malinis at marangal. Ngumisi ang lalaki at nagsalita ng sarkastiko. Bahala ka, pero tandaan mo, hindi ka yayaman sa pagbebenta ng suman at kutsinta. Naglakad si Lira palayo, pinipigilan ang sariling umiyak. Sa loob-loob niya, mas mabuti ng mahirapan kaysa ipagpalit ang dangal at prinsipyo.
Kinabukasan, dumating si Aling Rosa, isa sa mga kapitbahay na madalas maglaba sa mga pamilyang may kaya. Lira, gusto mo bang tumulong sa akin? Marami akong labada sa isang malaking bahay. Kung sasamahan mo ako, may dagdag kita ka. Alok nito. Agad na pumayag si Lira. Kahit mabigat ang trabaho, sinunggaban niya ang pagkakataon. Sa unang araw niya ng paglalaba, halos mapagod siya sa dami ng damit na kailangang plansahin. Ngunit sa bawat patak ng pawis, iniisip niya ang mukha ng kanyang ama at ang tuwa ng kanyang mga kapatid sa probinsya. Salamat, Lira. Malaking tulong ka, sabi ni Aling Rosa matapos ang buong araw ng trabaho. Naku, ako po ang dapat magpasalamat. Malaking bagay na ito para sa akin. Tugon ni Lira na may ngiti, kahit halos manakit na ang kanyang mga braso. Sa mga araw na iyon, pinatunayan ni Lira ang kanyang tibay. Sa kabila ng pang-aabuso ng mga taong tulad ni Mang Cardo, sa kabila ng pagkadismaya sa mall, at sa kabila ng mga tukso ni Marlon, pinili niyang manatiling marangal at masipag. Ngunit hindi niya maiwasang mapagod. Isang gabi, habang nakahiga siya sa banig, nakapikit at hawak-hawak ang lumang rosaryo na minana pa niya sa lola, napabulong siya. Kung hanggang dito lang ako, tatanggapin ko. Pero sana, may dumating na pagkakataong magbabago rin ang buhay ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Habang unti-unti siyang dinadala ng antok, hindi niya alam na ang dasal na iyon ang magiging simula ng isang pagbabago. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, may makikilala siyang tao na magpapaikot ng direksyon ng kanyang buhay. Isang estrangherong hindi niya inakalang dadating sa kanyang pintuan, dala ang kapalarang matagal na niyang inaasam. Isang gabing tahimik ang paligid ng palengke matapos magsara ang mga tindahan. Naglalakad si Lira pauwi, bit-bit ang bilao ng mga natirang paninda. Wala na halos tao sa kalsada, tanging ilaw mula sa mga poste at tunog ng kuliglig ang kanyang kasama. Pagod na pagod siya, ngunit gaya ng nakasanayan, nagmamadali siyang makauwi para makapagpahinga bago muling gumising kinabukasan ng madaling araw. Habang naglalakad sa makitid na eskinita, papunta sa kanyang inuupahang kwarto, napansin niya ang isang figura ng lalaki na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nakalugmok ito, tila walang malay at amoy alak ang hangin sa paligid. Napahinto si Lira at natigilan. Diyos ko, lasing na lasing yata ito, bulong niya sa sarili. Kinabahan siya sa una, dahil halatang mayaman ang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling long sleeves, mamahaling sapatos, at may kumikinang na relo sa kanyang pulso. Nag-alinlangan si Lira kung lalapitan ba niya o iiwan na lang. Baka mamaya may masamang mangyari sa akin. Pero paano kung mapahamak siya kung pababayaan ko? Lumapit siya ng dahan-dahan at bahagyang tinapik ang balikat ng estranghero. Kuya, ising po kayo? Nasa daan kayo baka madapa ang ibang tao o may masamang mangyari sa inyo. Bahagyang iminulat ng lalaki ang mata, ngunit muling pumikit. Wala itong lakas magsalita. Napatingin si Lira sa paligid. Walang ibang tao. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Kung iiwan ko siya rito, baka masaktan siya o kaya manakawan. Bulong niya sa sarili. Nagpasya siyang tulungan ito. Mahirap man, isinampay niya ang braso ng estranghero sa kanyang balikat at pilit itong inalalayan. Mabigat ang katawan nito at halos madapa siya sa paglalakad. Habang binabaybay nila ang daan, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Grabe, ang bigat mo, hingal niyang bulong. Pero kakayanin ko. Nang sa wakas ay makarating sila sa maliit niyang inuupahan. Halos pawisan si Lira mula ulo hanggang paa. Binuksan niya ang pintuan at dahan-dahang pinahiga ang lalaki sa kanyang banig. Tumitig siya sa estranghero. Mukha itong bata pa, marahil nasa late 20s o early 30s, ngunit halatang may kaya sa buhay. Kumuha siya ng maliit na baso ng tubig at bimpo. Pinunasan niya ang pawis sa noo ng lalaki at inilapit ang baso sa bibig nito. Uminom ka muna kahit konti, mahinahong wika niya. Kahit walang malay, bahagyang uminom ang lalaki. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi maiwasan ni Lira ang mag-isip. Bakit kaya siya nagkaganito?
Kung mayaman siya, bakit naglalakad mag-isa at lasing na lasing sa kalsada? Maya-maya'y kumatok si Jonah, ang kanyang kaibigan. Lira, narinig kong bumukas ang pinto. Ayos ka lang ba? Binuksan niya ang pinto at lumabas si Jonah. Agad nitong nakita ang lalaki sa banig. Ha? Sino yan? Bulalas nito. Nakita ko siyang lasing sa kalsada. Wala namang ibang tutulong, kaya dinala ko na rito. Lira, baka delikado yan. Hindi mo namang kilala. Baka magnanakaw o may masamang intensyon. Umiling si Lira. Hindi ko kayang iwan siya ron. Kung mangyari sa kanya, baka konsensya ko pa. Napailing si Jonah, ngunit wala nang nagawa. Bahala ka, basta mag-ingat ka. Matulog ka na rin, baka bukas wala na yan. Pagkaalis ni Jonah, muling tumingin si Lira sa estranghero. Tahimik itong natutulog, mahimbing at parang walang malay sa mundo. Pinagmasdan niya ang mamahaling relo nito, kumikinang sa ilalim ng mahina niyang ilaw. Naisip niya, kung ako'y makasarili, baka ibenta ko na lang ito para may pera. Pero hindi ko kaya, hindi ko nga ilang man magagawa iyon. Umipas ang ilang oras at halos madaling araw na. Si Lira, bagaman pagod, ay pilit pinakikiramdaman kung maayos ang lagay ng estranghero. Naglatag siya ng manipis na kumot sa ibabaw nito. Sa sulok ng kanyang maliit na kwarto, siya mismo'y umupo at nakasandal, pinilit matulog kahit ang isip ay nag-aalala. Kinabukasan, paggising ni Lira, agad niyang napansin ang lalaki. Gumalaw ito, bahagyang iminulat ang mata at nakatingin sa kanya. Nasaan ako? Mahina nitong wika. Nasa kwarto ko po. Dinala ko kayong agabi. Nakita ko kayong nakahandusay sa kalsada. Sagot ni Lira, kinakabahan kung paano tatanggapin ng estranghero ang ginawa niya. Tahimik lang ang lalaki, nakatingin sa paligid. Kita sa kanyang mukha ang pagkailang. Tila hindi sanay sa ganoong klasing lugar. Napabuntong hininga siya at muling pumikit, para bang walang pakialam. Naramdaman ni Lira ang bigat ng responsibilidad na inako niya. Hindi niya kilala ang taong ito, ngunit sa simpleng desisyon niyang tumulong, binuksan niya ang pintuan ng kanyang maliit na mundo sa isang estranghero na magdadala ng malalaking pagbabago sa kanyang buhay. At sa tahimik na umagang iyon, habang nagsisimula na siyang maghanda ng kanyang paninda, hindi niya alam na ang simpleng kabutihang loob na ipinakita niya kagabi ang magiging susi sa isang kwento ng kapalaran na hindi niya kailanman inasahan. Kinabukasan, tila maaliwalas ang umaga para kay Lira, ngunit kabaligtaran nito ang nararamdaman ng estranghero na natutulog pa rin sa kanyang banig. Maagang nagising si Lira upang ipagpatuloy ang kanyang nakasanayan, magluto ng kakanin para dalhin sa palengke. Habang pinakukuluan ang malagkit para sa suman, pasulyap-sulyap siya sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag tuluyan ng nagkamalay. Nang matapos niyang ibalot ang mamapaninda, saka pa lamang gumalaw ang estranghero. Umungol ito, dumilat ng dahan-dahan at tumingin sa paligid. Kita sa kanyang mukha ang pagtataka at bahagyang pagkasuklam nang mapansin ang sikip at liit ng inuupahang kwarto ni Lira. Nasaan ako? Mahinang tanong ng lalaki, ngunit malamig ang tono. Nasa kwarto ko po. Kagabi po ay nakita ko kayong lasing at nakahandusay sa daan. Baka kung may masamang nangyari, wala namang tutulong, kaya dinala ko kayo rito. Paliwanag ni Lira na may halong kaba. Tumingin ang lalaki sa kanya, mula ulo hanggang paa, parang sinusukat siya. Bakit mo ako dinala rito? Hindi mo ba alam na delikado ang ginagawa mo? Hindi mo naman ako kilala. Medyo napahiya si Lira. Pasensya na po, pero hindi ko kayang iwan na lang kayo sa kalsada. Baka mapahamak kayo? Humugot ng malalim na hininga ang lalaki at umupo. Halatang mabigat pa rin ang pakiramdam niya. Ngunit hindi iyon hadlang para ipakita ang kanyang pagiging mayabang. Ako si Ethan, pakilala niya. Sabay ayos ng kusot niyang damit. Hindi man nagsabi ng apelyido. Dama ni Lira na hindi basta-basta ang taong ito. Ako naman si Lira, sagot niya. Mahinahon at walang inaasahan. Pasensya na kung hindi komportable ang lugar ko. Maliit lang kasi. Tumingin si Ethan sa paligid. Sa lumang aparador, sa banig na tinulugan niya, sa mesa na may kaunting ulam. Kita sa kanyang mukha ang pagkagulat, parang hindi siya sanay sa ganitong klase ng kapaligiran. Ganito ka ba talaga namumuhay?
Tanong niya, hindi maitago ang pagtataka. Opo, ganito po talaga. Mahirap man pero nakakasurvive. Sagot ni Lyra na may simpleng ngiti. Nagbuntong hininga si Ethan. Hindi na siya nagsalita pa at tumingin na lang sa maliit na bintana. Ang simpleng pagkain na inihain ni Lyra, isang tasa ng lugaw na may kaunting asin at dahon ng sibuyas, ay inilapit niya. Kumain po muna kayo, kahit kaunti lang. Tumingin si Ethan sa mangkok at parang hindi makapaniwala. Ito lang. Opo, pasensya na. Ito lang po ang meron ako ngayon. Nagkibit balikat si Ethan at tahimik na kinain ng lugaw. Sa bawat subo, halata ang pagkailang niya, ngunit wala siyang masabi. Samantalang si Lyra naman ay nagpatuloy sa pagbabalot ng kanyang mga paninda, pilit na hindi iniintindi ang malamig na aura ng kanyang bisita. Habang nagmamasid si Ethan, napansin niya ang pagtitiyaga ni Lyra sa paghahanda. Pawisan na ito, ngunit hindi alintana. Tahimik lang siyang nanonood at sa kauna-unahang pagkakataon, napaisip siya, hindi ko maalala ang huling beses na nakakita ako ng taong ganito kasipag sa simpleng buhay. Ngunit imbes na ipakita ang iniisip, nanatili siyang seryoso. Alam mo, hindi mo na dapat akong pinatirang dito. Hindi ito ligtas para sa'yo. Hindi mo alam kung sino ako. Ngumiti si Lyra. Basta po alam kong nangangailangan kayo kagabi. Hindi ko po hinanap kung sino kayo. Basta tao po kayong dapat tulungan. Saglit na natahimik ang silid. Sa isip ni Ethan, hindi siya sanay na may taong walang hinihinging kapalit. Kadalasan, lahat ng tao sa paligid niya ay may pakay, pera, kapangyarihan o koneksyon. Ngunit ang babaeng ito, tila wala siyang pakialam sa ganoon. Nang matapos kumain si Ethan, tumayo siya at nag-abot ng pera mula sa wallet na mukhang mamahalin. Salamat, heto, para sa abala mo. Agad na umiwas si Lyra at itinulak pabalik ang pera. Hindi po kailangan. Tinulungan ko po kayo dahil alam kong iyon ang tama. Hindi dahil gusto ko ng kapalit. Natigilan si Ethan. Hindi niya inasahan ang ganoong sagot. Sa kanyang mundo, bihira ang taong tatanggi sa pera niya. Bahagya siyang napangiti, ngunit agad din niyang itinago iyon. Bahala ka, malamig niyang sabi, sabay abot ng jacket na dala at naglakad palabas ng pintuan. Habang pinagmamasdan siyang lumalabas, napabuntong hininga si Lyra. Siguro, hindi na kami muling magkikita, bulong niya. Ngunit sa isip ni Ethan, hindi niya makalimutan ang simpleng kabaitan ng dalagang iyon. Habang sakay ng taxi pauwi, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang imahe ng maliit na kwarto, ang lugaw at ang babaeng tumanggi sa kanyang pera. Sino kaya siya talaga? At bakit parang may kakaiba sa kanya? Samantala, si Lyra na may nagpatuloy sa kanyang araw. Akala'y tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang estrangherong tinulungan niya kagabi, ang lalaking nagpakilalang Ethan, ay hindi lamang basta lasing na estranghero. Isa pala itong makapangyarihang tao na unti-unting magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis si Ethan sa maliit na kwarto ni Lyra, bumalik ang kanyang tahimik at payak na routine. Gumigising siya ng madaling araw, nagluluto ng kakanin, naglalako sa palengke, at kapag may oras, naglalaba para sa dagdag kita. Para bang wala lang nangyari, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang panandaliang pagkikita nila ng estranghero. Siguro hindi ko na siya muling makikita, bulong niya minsan kay Jonah habang nakaupo sila sa gilid ng palengke. Baka nga, sagot ni Jonah habang umunguya ng mani. Ang mga taong ganyan, dumadaan lang sa buhay natin. Wala namang babalikan. Ngunit nagkamali silang dalawa. Isang hapon, habang inaayos ni Lyra ang mga natitirang paninda, biglang huminto sa tapat ng palengke ang isang itim na mamahaling kotse. Nagbulungan agad ang mga tao. Napukaw ang atensyon ng lahat. Uy, sino yon? Ang yaman, bulong ng isang tindera. Parang artista o baka politiko. Bumukas ang pintuan ng kotse at bumaba si Ethan, nakasuot ng maayos na suit, mukhang malinis at kagalang-galang.
Kasunod niya, ang dalawang lalaking mukhang gwardiya. Laking gulat ni Lyra nang makilalang ang lalaki. Sa yun, mahina niyang bulong. Lumapit si Ethan, diretso kay Lyra. Ang mga tao sa paligid ay nagtaka kung bakit sa isang simpleng tindera siya dumiretso. Lyra, tawag niya. Kalmado ang tinig. Ethan, bakit ka nandito? Halos pautal na tanong ni Lyra. Ramdam ang pagkailang sa biglang atensyon ng mga tao. Ngumiti si Ethan, ngunit halata ang seryosong anyo. Gusto kong magpasalamat at gusto kitang makausap ng maayos. Nagbulungan ang mga kapitbahay at kapwa tindera. Grabe, sino ba yang si Lyra? At bakit siya kilala ng mayamang yan? May halong inggit at pagtataka ang mga mata ng mga tao. Imbes na sumama agad, nag-alinlangan si Lyra. Pasensya na Ethan, marami pa akong paninda. Ngunit mabilis na sumabat si Ethan. Bibilhin ko lahat. At bago pa makapagsalita si Lyra, iniabot ng isa sa mga gwardiya ang pera para bilhin ang lahat ng kakanin sa kanyang bilao. Walang nagawa si Lyra kundi sumama. Dinala siya ni Ethan sa kanyang kotse at saka sa isang mataas na gusali sa Makati. Isang lugar na ngayon lang niya napuntahan. Ang lobby ay puno ng mga taong nakasuot ng formal at halatang mga profesional. Habang naglalakad si Lyra, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya na kaya halos ang pakiramdam niya sa kanilang harap. Pag-akyat nila sa pinakamataas na palapag, bumungad ang isang opisina na punong-puno ng modernong kagamitan, malalaking salamin at tanawin ng buong lungsod. Doon, tumingin si Ethan kay Lyra at nagsabing, "Ito ang mundo ko." Nanlaki ang mga mata ni Lyra. "Ano bang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Ethan bago tumugon. "Ako si Ethan Alvarado, CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Marahil nakita mo na ang pangalan namin sa mga produkto o sa balita. Pero kagabi ay isa lang akong taong lasing at wasak. At ikaw, Lyra, ang nag-abot ng kamay mo para tulungan ako." Nanatiling tahimik si Lyra. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang akala niya'y isa lang ordinaryong lasing na estranghero ang tinulungan niya. Ngunit ngayon ay nalaman niyang isa pala itong bilyonaryo. Bakit? Bakit mo ako dinala rito?" Tanong ni Lyra, halatang kabado. "Dahil gusto kong malaman kung sino pa. Hindi ka tulad ng iba. Hindi mo ako tiningnan bilang isang taong may pera. Tinulungan mo ako nang walang hinihinging kapalit. At iyon ang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan." Sagot ni Ethan na puno ng sinseridad. Nag-init ang pismi ni Lyra. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa hindi niyang inaasahang papuri. "Ginawa ko lang naman ang tama. Kahit sinong tao siguro, tutulungan kayo." Umiling si Ethan. "Hindi Lyra, hindi lahat. Ang karamihan iiwan na lang ako o kuunan ng gamit. Ikaw lang ang nagpakita ng marasakit." Sa puntong iyon, nagsimulang magtanong si Lyra tungkol sa kanya. "Kung CEO ka, bakit ka nag-iisa at lasing na lasing sa kalsada? Hindi ba't may mga taong dapat nag-aalaga sa'yo?" Saglit na natahimik si Ethan, tila nag-iisip kung sasabihin ba niya ang totoo. Minsan, kahit gaano kalaki ang mundo mo, nakakaramdam ka pa rin ng pagiging mag-isa. Hindi lahat ng kasama ay tunay na kaibigan. At sa gabi ng pagkikita natin, gusto ko lang makatakas sa lahat. Napatitig si Lyra sa kanya. Sa kabila ng kayamanan at kapangyarihan, nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Ethan. Noon niya napagtanto na kahit mayaman o mahirap, pareho lang ding may pinagdadaanan ang tao. Pagbalik nila sa mesa, inabutan siya ni Ethan ng inumin. "Pasensya ka na kung malamig ang pakikitungo ko sa iyo kahapon. Hindi ko alam kung paano ako taanggapin ng isang taong gaya mo. Pero gusto kong malaman mo, hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Nagtagal pa ang kanilang pag-uusap hanggang hapon. Ngunit sa kabila ng lahat ng nalaman niya, nanindigan si Lyra. "Ethan, wala akong intensyon na makisali sa mundo mo. Marangal akong nabubuhay kahit mahirap. Basta't alam kong natulungan kita, sapat na iyon para sa akin." Tumango si Ethan, ngunit sa kanyang isipan, malinaw na nagsimula na ang isang koneksyon na hindi niya basta-basta bibitawan. Sa unang pagkakataon,
Nakakita siya ng taong may pusong dalisay at alam niyang hindi iyon matutungbasan ng kahit gaano karaming pera. Habang papauwi si Lyra ng gabing iyon, dala niya ang malaking kabigatan ng nalaman. Ang estrangherong tinulungan niya ay hindi pala ordinaryo. Isa iting makapangyarihang tao na may malaking impluensya. At bagamat ipinangako niya sa sarili na hindi magbabago ang kanyang buhay dahil lang sa pagkakakilala ay Ethan, hindi niya alam na ito pa lang ang simula ng isang mas malaking kwento na magbabago ng lahat. Matapos ang hindi inaasahang revelasyon tungkol kay Ethan, bumalik si Lyra sa kanyang payak na buhay. Sa kabila ng pagkakakilala niya na CEO pala ang lalaking tinulungan niya, pilit niyang ipinako ang sarili sa kanyang araw-araw na gawain, ang pagtitinda ng kakanin, paglalaba para sa dagdag kita, at pakikipag-usap sa kanyang pamilya sa probinsya sa tuwing may pagkakataon. Para kay Lyra, sapat na nakilala niya ang isang taong tulad ni Ethan at natulungan niya ito sa panahon ng pangangailangan. Hindi niya nahinangad na muling masangkot sa buhay nito. Ngunit hindi pala ganoon kadali. Isang umaga, habang abala siya sa pagsisigaw ng "Kutsinta! Suman! Malagkit!" may lumapit na mamahaling kotse sa gilid ng palengke. Muli, bumaba si Ethan, nakasuot ng simpleng polo at pantalon, hindi kasing formal ng huli nilang pagkikita, ngunit halatang hindi pa rin nawawala ang dating ng isang taong makapangyarihan. Nagbulungan agad ang mga tao. "Siya na naman yun!" wika ng isang kapitbahay. Bakit kaya lagi siyang lumalapit kay Lyra? Dagdag ng isa, halatang punulang inggit. Lumapit si Ethan at ngumiti kay Lyra. "Pwede ba kitang makausap?" Medyo kinabahan si Lyra. "Na yun, may paninda pa po ako." Ngunit agad na bumili ang isa sa mga tauhan ni Ethan ng lahat ng paninda niya. Inilagay sa kahon at saka iniabot sa mga bata sa gilid ng palengke. "Ayan, tapos na agad ang trabaho mo ngayon," sabi ni Ethan na may kumpiyansa. Napilitan si Lyra na sumama. Sa loob ng kotse, hindi mapakali si Lyra. Hindi siya sanay na naasakay sa ganoong mamahaling sasakyan. Tahimik siya hanggang sa nagsalita si Ethan. "Lyra, gusto kitang anyayahan sa opisina ko. Gusto kong personal na magbasalamat at ipakita sa iyo kung saan talaga ako nagtatrabaho." Nanlaki ang mata ni Lyra. "Huwag na po, hindi naman kailangan yon. Ginawa ko lang tama." "Hindi, para sa akin, kailangan. Gusto kong makita mo kung sino talaga ako. At higit sa lahat, gusto kong mas makilala ka." Pagdating nila sa opisina, halos hindi makahinga si Lyra sa laki at ganda ng gusali. Ang bawat sulok ay makintab, ang mga tao ay nakapormal at halatang sanay sa mataas na pamumuhay. Siya, nakasuot lang ng simpleng bestida. Ramdam ang pagkakaiba ng kanyang mundo sa mundo ni Ethan. "Ethan, hindi ako bagay dito," mahinang sabi niya habang papasok sila sa elevator. Ngumiti si Ethan. "Hindi mo kailangang makibagay. Nandito ka dahil gusto kitang makasama, hindi dahil kailangan mong magpanggap." Pagdating sa kanyang opisina, ipinakilala ni Ethan si Lyra sa ilang tauhan. "Ito si Lyra, isang kaibigan," aniya. Ang mga empleyado ay nagtaka, ngunit walang nagtanong. Naramdaman ni Lyra ang mga matang nakatitig sa kanya at lalo siyang nailang. Umupo sila sa malambot na sofa sa loob ng opisina. "Lyra," panimula ni Ethan, "alam kong mahirap ang buhay mo. Narinig ko na rin mula sa mga tanong ko tungkol sa palengke. Gusto kong tulungan ka. Pwede kitang bigyan ng trabaho bilang asistante dito sa kumpanya. Ayokong nakikita kang nahihirapan." Napatitig si Lyra kay Ethan at mariing umiling. "Salamat po, pero hindi ko matatanggap yan. Hindi ko kayang tanggapin ang trabaho na galing lang sa awa ninyo. Gusto kong magtagumpay sa sarili kong sikap." Nagulat si Ethan sa sagot. Hindi sanay ang puso niyang marinig ang pagtanggi, lalo na mula sa isang taong alam niyang kailangan ng tulong. Ngunit dama niya ang katapatan ni Lyra. "Hindi iyon awa, Lyra. Isa iyong pasasalamat," mariin niyang sabi. Tumayo si Lyra at ngumiti ng magaan. "Kung gusto mo talagang magpasalamat, hayaan mo akong patuloy na mamuhay ayon sa kaya ko. Hindi ko kailangan ng trabaho na hindi ko pinagtrabahuhan.
Napabuntong hininga si Ethan. Kung ganoon, hahayaan kitang magpasya. Pero sana, alam mo na bukas palad akong handang tumulong anumang oras. Sa pagbabalik ni Lyra sa kanyang maliit na inuupahang kwarto kinagabihan, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Nahihiya siya na tumanggi kay Ethan, ngunit mas nanaig ang kanyang paninindigan na hindi siya dapat umasa sa kayamanan ng iba. Habang nakahiga, bumulong siya sa sarili. Kung talagang may kapalaran ako, makakamit ko iyon nang hindi kailangang isuko ang sarili kong dangal. At sa kabilang dako, habang nakatanaw sa tanawin ng lungsod mula sa kanyang opisina, si Ethan ay nagmuni-muni. Hindi siya tulad ng iba. Ang dami kong nakilalang tao pero siya lang ang may ganitong tapang at prinsipyo. Hindi ko siya pwedeng basta bitawan. Sa mga araw na lumipas, nagpapatuloy ang normal na buhay ni Lyra. Ngunit hindi niya alam na nagsisimula ng maging mas malalim ang interes ni Ethan sa kanya. At ang simpleng paanyaya na iyon ay magiging simula ng mga pagbabago na hindi niya pa maisip kung gaano kalaki ang magiging epekto sa kanyang kinabukasan. Makalipas ang ilang araw mula sa paanyaya ni Ethan, bumalik si Lyra sa kanyang normal na pamumuhay. Para sa kanya, tapos na ang pagkikita nila sa opisina. Nanatili siyang matatag sa paninindigan na hindi tatanggap ng anumang tulong na hindi niya pinaghirapan. Ngunit kahit pilitin niyang ibalik sa dating ritmo ang lahat, ramdam niya na may nagbago. Hindi na mawala sa isip niya ang mga salitang iniwan ni Ethan. Bukas palad akong handang tumulong anumang oras. Isang hapon sa palengke, habang nakaupo si Lyra sa kanyang bangkong kahoy at inaayos ang paninda, may biglang huminto na mamahaling sasakyan sa gilid ng kalsada. Napaligon ang lahat ng tao at sa sandaling bumaba ang pintuan, lumantad si Ethan. Hindi na siya nakasuot ng formal na suit tulad ng dati. Ngayon ay nakapolo lamang at jeans, subalit litaw pa rin ang kanyang tikas at presensya. Muling nagbulungan ang mga kapitbahay at kapwa tindera. Aba, si Lyra na naman ang pinuntahan, sabi ng isa. Grabe, bakit kaya siya kinakausap ng isang ganyan kayaman? Dagdag pa ng iba, lumapit si Ethan kay Lyra na halatang nagulat at nahihiya. Lyra, tawag niya, bahagyang nakangiti. Kumusta ka? Nagkibit balikat si Lyra. Pilit na normal ang tono. Ayos lang naman, ganito pa rin, nagtatrabaho para sa pamilya. Umupo si Ethan sa bakanting upuan sa tabi niya, ikinagulat ng lahat. Hindi alintana ng CEO ang tingin ng mga tao. Alam mo, hindi ako sanay sa ganitong lugar, pero gusto kong bumalik para makita ka. Ethan, mahina ang boses ni Lyra. Bakit mo ba ginagawa ito? Wala namang espesyal sa akin, simpleng tindera lang ako. Ngumiti si Ethan at initigan siya. Hindi ka simpleng tao, Lyra. Ang pananaw mo sa buhay ay kakaiba. Gusto kong mas makilala pa kung sino ka. Habang sila'y nag-uusap, hindi mapigilan ng mga kapitbahay ang magkomento. May mga naiinggit, may mga nagtatanong, at may ilan ding humahanga. Ngunit sa loob ni Lyra, dama niya ang bigat ng sitwasyon. Sanay siyang tahimik lang ang kanyang mundo. Ngunit ngayon, parang binubuksan ito sa mata ng iba. Nang mapansin ni Ethan ang kanyang kaba, agad siyang nagsalita. Pasensya ka na kung naaabala kita. Alam kong hindi madali na lahat ng tao'y nakatingin, pero gusto kong marinig ang kwento mo, kung paano ka nakarating dito, kung ano ang mga pangarap mo. Napabuntong hininga si Lyra at bahagyang ngumiti. Ang pangarap ko lang naman, makapagtapos ang mga kapatid ko. Kung makapagtapis sila, masaya na ako. Wala na akong ibang hinihingi. Tumango si Ethan. Hindi mo ba naisip na mangarap para sa sarili mo? Nagkibit balikat si Lyra. Minsan, pero natutunan ko ng isang tabi yun. Mas mahalaga sa akin ang pamilya ko. Matamang nakinig si Ethan. Hindi siya sanay na makipag-usap ng ganito. Walang negosyo, walang kasunduan, walang pakay. Simpleng usapan lamang ng dalawang magkaibang mundo. Doon niya napagtanto na may kakaiba sa dalagang kaharap niya. Totoo ang bawat salita, walang halong pagpapanggap. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unting nabuo ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Ngunit alam ni Lyra na hindi magiging madali ito. Pag-uwi niya kinagabihan, agad siyang kinausap ni Jonah. Lyra,
Anong nangyayari? Bakit ba laging nandyan ang lalaking yan? Hindi mo ba alam na pinag-uusapan ka na ng buong palengke? Napayuko si Lyra. Hindi ko rin alam, Jonah. Hindi ko siya pinipilit. Siya ang lumalapit. Mag-ingat ka. Ang mga taong ganyan, hindi natin alam kung anong intensyon. Ngunit sa kabila ng payo ng kanyang kaibigan, hindi maikakaila ni Lyra na ramdam niya ang sinseridad ni Ethan. Kinabukasan, muli itong bumalik at tumuling sa kanya sa pagbebenta ng kakanin. Habang abala sila, tinanong ni Ethan ang ilang mamimili. Masarap pa talaga ang kakanin ni Lyra? Biro niya. Oo naman sir, kaya nga dito kami bumibili palagi. Sagot ng isa. Ngumiti si Ethan at tumingin kay Lyra. Kita mo? Hindi lang ako ang humahanga sa'yo. Doon unti-unting lunyuwag ang loob ng dalaga. Nakita niyang hindi lang basta mayamang tao si Ethan. Kaya rin itong makibagay sa mga simpleng tao kahit hindi niya kailanman inasahan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lyra ay ang epekto nito sa kanyang reputasyon. Mabilis kumalat ang tsismis sa buong barangay na siya'y nililigawan ng mayamang lalaki. May mga natuwa. Ngunit mas marami ang naiinggit at nagdududa. Siguro, ginagamit lang niya ang ganda niya para makaahon, bulong ng isa. Hindi kaya gold digger lang siya, dagdag pa ng iba? Nasaktan si Lyra nang makarinig ng ganoong mga salita. Ngunit bago pa siya panghinaan ng loob, muling nagpahayag ng suporta si Ethan. Huwag mong intindihin ang mga tao. Alam ko ang totoo. At iyon ang mahalaga. Doon niya naramdaman na unti-unti siyang nagkakaroon ng kaalyado. Hindi lang basta estranghero si Ethan. Isa itong kaibigang handang pakinggan siya. Kahit magkaiba ang kanilang pinagmulan. At sa mga sumunod na araw, sa bawat pagbabalik ng CEO sa palengke, lalo pang tumibay ang pagkakaibigan nila. Bagamat hindi pa malinaw kung saan ito patutungo, ramdam ni Lyra na nagsisimula ng mabuksan ang pinto ng kanyang mundo sa isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Isang posibilidad na may magbago sa kanyang buhay dahil sa presensya ng taong minsang itinuring niyang simpleng estrangherong lasing. Habang unti-unting lumalalim ang pagkakaibigan ni Lyra at Ethan, nagsimula ring mag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Hindi lamang mga kapitbahay ang nagtataka sa presensya ng bilyonaryong CEO sa palengke, kundi pati ang mga taong pabilang sa mundo ni Ethan ay nagsimulang makapansin. Isa na rito si Cassandra, ang dating fiancé ni Ethan na galing sa isang pamilyang matagal nang nakikihati sa negosyo ng mga Alvarado. Isang gabi, habang dumadalo si Ethan sa isang business event, bigla siyang nilapitan ni Cassandra. Eleganteng nakasuot ito ng pulang bestida, halatang galing sa angkan ng mayayaman at sanay sa mga mata ng tao. Ethan, malamig ngunit pino ang boses nito. Narinig ko na kung saan ka laging nagpupunta nitong mga nakaraang linggo. Nag-angat ng kilay si Ethan. At ano ang pakialam mo? Palengke? Isang tindera? Talaga ba, Ethan? Sa lahat ng babaeng maaari mong piliin, doon ka sa isang simpleng babae? May halong pangaasar ang tono niya. Napakunot ang noo ni Ethan. Cassandra, wala kang karapatang husgahan siya. Hindi mo siya kilala. Ngumisi si Cassandra, puno ng panlilibak. Hindi ko kailangang kilalanin. Kita ko pa lang. Alam kong hindi siya nababagay sa'yo. Gagamitin ka lang niya para makaahon sa kahirapan. Hindi na nakipag-argumento si Ethan. Ngunit sa puso ni Cassandra, nagsimula na ang pagbuo ng plano. Hindi siya papayag na maagawan ng atensyon at posisyon ng isang babaeng wala sa kanyang antas. Samantala, sa palengke, nagsimula ring kumalat ang tsismis. Ang mga kapitbahay na dati bilib kay Lyra ay nag-iba ng tingin. Nakita mo ba si Lyra at yung mayamang lalaki? Siguro may relasyon na sila, bulong ng isa. Nako, baka ginagamit lang niya ang kagandahan niya para makaahon, ibang-iba. Nakarating ito kay Lyra at hindi niya naiwasang masaktan. Habang nag-aayos siya ng kafanin, bigla siyang nilapitan ni Aling Rosa. Lyra, naririnig ko na ang mga tao. Hindi na maganda ang mga sinasabi nila. Sigurado ka ba na tama ang ginagawa mong pakikipagkaibigan sa lalaking iyon? Napayuko si Lyra, mahigpit na hawak ang bilao. Wala naman akong ginagawang masama, Aling Rosa. Hindi ko naman siya hinihinga ng kahit ano.
kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Alam ko, Ana, pero hindi lahat ng tao'y makakaunawa. Mag-ingat ka. Nagtagal, nagpakita si Cassandra mismo sa palengke. Nakasuot ito ng mamahaling shades at designer clothes, na para bang ipinapamuka ang layo ng kanyang mundo sa mundo ni Lyra. Nilapitan niya ang dalaga habang maraming mata ang nakatingin. "So ikaw pala si Lyra," panimula ni Cassandra, puno ng pangungutya. "Ikaw ang tinutulungan ni Ethan ngayon." Napatitig si Lyra, hindi makapagsalita. "Alam mo ba kung sino si Ethan? Isa siyang albarado. Isa sa pinakamakapangyarihan sa bansa. At ikaw? Isang hamak na tindera ng kakanin. Huwag mo visipin na may puwang ka sa mundo niya." Nanginginig ang mga kamay ni Lyra, ngunit pinilit niyang magsalita. "Hindi ko siya pinipilit. Hindi ko siya nilalapitan. Siya ang lumalapit sa akin." Ngumisi si Cassandra. "Kung ganoon, layuan mo na siya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong wala ka ng mukhang maihaharap dito." Pagkaalis ni Cassandra, nagsimula pang mas lalong lumakas ang mga tsismis sa paligid. Kinagabihan, sumulat si Lyra sa kanyang ina sa probinsya. "Nay, hindi ko na po alam ang gagawin. Wala naman akong ginagawang masama. Pero pakiramdam ko'y ako ang mali. Ang mga tao, tingin nila ako'y may inaasam na hindi akin. Sana po maintindihan ninyo ako." Nagbalik ng sagot ang kanyang ina makalipas ang ilang araw. "Anak, huwag kang manghina. Basta alam mong malinis ang konsensya mo, iyon ang pinakamahalaga. Hayaan mong magsalita ang iba, ngunit huwag mong hayaang baguhin nila kung sino ka." Samantala, sa kabilang dako, hindi tumigil si Cassandra. Gumamit siya ng koneksyon upang ipakalat sa media ang balitang may bagong babae raw sa buhay ng CEO. Bagaman walang direktang pangalan na binanggit, maraming lumabas na blind items na tumutukoy kay Lyra. Nakita ni Lyra ang isa sa mga artikulo habang nakapila sa tindahan. "The mysterious girl from the market. Is the CEO falling for someone below his status?" Napaupo siya, nanlamig at hindi mapigilang lumuha. Paano ko ito ipapaliwanag sa pamilya? Paano kung isipin nilang totoo ang lahat ng ito? Nang dumating si Ethan at makita ang kalagayan niya, agad itong lumapit. "Lyra, anong nangyayari?" Ito, ipinakita niya ang artikulo. Puno ng luha ang mga mata. "Tingnan mo, Ethan. Sinisira nila ako. Wala naman akong ginagawang masama." Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Seryosong nakatingin. "Makinig ka sa akin. Hindi mo kasalanan ito. Kung may sisihin, ako yun. Dahil ako ang nagdala ng atensyon sa'yo. Pero Lyra, hindi kita pababayaan." Natahimik si Lyra sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng proteksyon mula kay Ethan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam niyang hindi pa nagtatapos ang laban. Si Cassandra, ang mga tsismis, at ang mga matang mapanghusga ay patuloy na magiging balakid sa kanyang tahimik na buhay. At doon nagsimula ang mas malaking pagsubok para kay Lyra. Ang harapin hindi lamang ang hirap ng kahirapan, kundi pati ang mga kontrabida ng isang mundong hindi niya pinili ngunit pilit na nagbubukas sa kanya. Habang abala si Lyra sa pagtatanggol sa sarili laban sa mga tsismis na kumakalat tungkol sa kanya, dumating naman ang isang mas mabigat na suliranin kay Ethan. Ang malakas na pundasyon ng anyang kumpanya ay unti-unting nabibitak dahil sa mga maling desisyon ng ilang board members at lihim na sabwatan sa pagitan ng ilang tao sa loob. Isang gabi nakatanggap si Ethan ng tawag mula sa kanyang Chief Financial Officer. "Sir, kailangan niyo pong malaman, may malaking pag-urong sa ating stocks. Bumagsak ang shares natin ng halos 10% ngayong linggo." May mga investor na nag-aalisan. Nanlaki ang mata ni Ethan, mariing tinig ang isinagot. "Paano nangyari ito? Hindi ba't maayos ang forecast natin?" "Sir, may leak. May mga dokumentong inilabas na nagpapakita ng kahinaan sa ating pamamalakad at mukhang may kinalaman ang isang board member." Sa puntong iyon, alam ni Ethan kung sino ang posibleng nasa likod ng lahat. Si Cassandra at ang ilang kakampi nito na matagal nang nagbabalak agawin ang kumpanya. Kinabukasan, tumalo si Ethan sa emergency meeting ng board.
Halos lahat ay nagsasalita laban sa kanya. Hindi na namin nakikita ang kakayahan mo bilang CEO. Mariing sabi ng isa. Baka oras na para magbitiw ka. Dagdag ng isa pa. Mariing nakatitig si Ethan sa kanila. Kung sa tingin niyo'y bibitiw ako ng basta-basta, nagkakamali kayo. Ang kumpanyang ito ay pinaghirapan ng pamilya ko. Hindi ko hahayaang sirain ninyo. Ngunit kahit gaano kalakas ang kanyang paninindigan, ramdam niyang nanganganib ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pag-uwi niya, halos hindi siya mapakali. Ang dating kumpiyansang Ethan ay napalitan ng bigat at pagod. Sa di inaasahan, pinuntahan niya si Lyra sa palengke. Hindi siya nagdala ng mamahaling kotse o gwardya. Nakasuot lamang siya ng simpleng jacket at cap. Paglapit niya, agad siyang napansin ni Lyra. Ethan, anong ginagawa mo rito? Mukha kang pagod na pagod. Napayuko si Ethan at umupo sa tabi ng kanyang pwesto. May pinagdadaanan ako. Ang kumpanya ko, bumabagsak. At ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, sila pa ang nagtataksil. Natigilan si Lyra. Hindi siya sanay na makita si Ethan na ganito, pasag at halos mawalan ng pag-asa. Ethan, hindi ko alam ang mundo ng negosyo, pero isang bagay ang alam ko. Kapag may pinagdadaanan, kailangan mong balikan kung ano ba talaga ang mahalaga. Nag-angat ng tingin si Ethan. At ano yun? Ang mga taong umaasa sa'yo, ang mga empleyado mo, ang mga pamilya nila. Kung susuko ka, sila ang unang mawawalan. Kaya isipin mo sila bago mo isipin ang sarili mong sakit. Napaisip si Ethan sa mga salitang iyon. Totoo nga naman, hindi lang ito tungkol sa kanya. Libo-libong tao ang nakasalalay sa kumpanya. Sa simpleng pananaw ni Lyra, nakahanap siya ng bagong direksyon. Ngunit hindi doon natapos ang problema. Kinabukasan, lumabas sa balita ang isang artikulo na nagsasabing si Ethan ay nawawalan na raw ng kakayahan pamunuan ang kumpanya. May mga litratong ikinalat kung saan siya ay nakikitang kasama si Lyra sa palengke at ginamit iyon upang ipakita na nawawalan na siya ng focus. Nakikipag-ugnayan sa isang tindera habang bumabagsak ang negosyo, wika ng headline. Nakita ito ni Lyra at halos gumuho ang mundo niya. Ethan, kasalanan ko na ba ito? Ako na naman ang ginamit nila laban sa'yo. Umiling si Ethan, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi Lyra, hindi ikaw ang problema. Sila ang may kasalanan. At hindi ko hahayaang masira ang pangalan mo dahil sa akin. Nagdesisyon si Ethan na harapin ang board muli. Sa gitna ng pagtatalo, ipinaliwanag niya ang bagong direksyon na gusto niyang tahakin. Isang direksyon na higit na nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado kaysa sa tubo lamang. Ngunit marami pa rin ang tutol. Pag-uwi niya, muli niyang kinausap si Lyra. Salamat sa mga sinabi mo. Hindi ko akalaing mula sa isang simpleng tindera, makakahanap ako ng inspirasyon para lumaban. Ngumiti si Lyra, kahit may halong pag-alala. Hindi mo kailangang maging perpekto, Ethan. Ang kailangan mo lang ay maging totoo. At iyon ang wala sa mga kalaban mo. Sa abila ng lahat, unti-unti muling nabuo ang loob ni Ethan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pagbagsak ng kumpanya ay hindi lang krisis sa negosyo. Ito rin ay digmaan laban sa mga taong handang sirain ang kanyang pangalan para lamang maagaw ang kapangyarihan. At sa tahimik na gabi, habang naglalakad pa uwi si Lyra, naisip niya, sa kabila ng lahat, bakit parang ako ang palaging nadadala sa gulo ng kanyang mundo? Ngunit kasabay ng tanong na iyon ay ang hindi maitatangging katotohanan na ang kanyang presensya, kahit maliit, ay nagiging lakas para sa isang taong sanay sa pakikibaka ng mga mayayaman at makapangyarihan. Hindi pa niya alam, ngunit ang payo na ibinigay niya sa gabing iyon ang magiging susi sa mga susunod na hakbang ni Ethan para bumangon muli at ipakita sa lahat na ang isang CEO, kahit pa bumagsak, ay kayang bumangon kung may kasama siyang tunay na naniniwala sa kanya. Mula nang bumagsak ang negosyo ni Ethan, mas madalas siyang makitang nakikipag-usap kay Lyra. Hindi dahil gusto niyang ipasarito ang kanyang mga problema, kundi dahil tila nakahanap siya ng katahimikan sa presensya ng dalaga. Sa bawat simpleng salita ni Lyra, nakikita niya ang direksyong matagal na niyang hindi makita. Ngunit kasabay nito,
nagsimulang magbago ang tibok ng kanyang puso. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na meeting, dinalaw ni Ethan si Lyra sa kanyang maliit na kwarto. May dala itong simpleng pagkain mula sa isang restaurant. Pasensya ka na kung biglaan. Wika niya habang inilalapag ang 2 kahon ng pagkain. Naisip kong baka hindi ka pa kumakain. Nagulat si Lyra. Ethan, hindi mo na kailangan pang gawin ito. Alam mo namang sanay na ako sa simpleng hapunan. Alam ko, tugon ni Ethan. Pero minsan, deserve mo rin namang makatikim ng masarap na pagkain. Habang kumakain silang dalawa, napansin ni Lyra ang mga mata ni Ethan. Hindi na ito ang mga matang laging puno ng pagod at bigat. May kakaibang lambing na nayon, isang tingin na tila hindi niya kayang ipaliwanag. Lyra, biglang bungad ni Ethan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero simula nang nakilala kita, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Hindi na lang negosyo o pera ang iniisip ko. Ikaw na mismo ang iniisip ko araw-araw. Napatigil si Lyra, halos mabilaukan sa kanyang kinakain. Ethan, wag mong sabihin yan. Hindi tayo bagay. Magkaiba tayo ng mundo. Bakit hindi? Balik tanong ni Ethan. Hindi ba't lahat ng tao'y may karapatang magmahal? Hindi ba't ang puso walang pinipiling estado? Napailing si Lyra. Hindi ganun kasimple. Hindi lang ito tungkol sa atin. Paano ang pamilya mo? Paano ang mga tao sa paligid mo? At higit sa lahat, paano ang pamilya ko? Ayokong isipin ang lahat na ginagamit kita. Tahimik na tumitig si Ethan sa kanya. Sa kabila ng pagtanggi ni Lyra, daman niya ang panginginig ng tinig nito. Hindi mo kailangan matakot. Lyra, hindi ako madaling magpadala sa sasabihin ng iba. Ngunit nanindigan si Lyra. Ethan, mali ito. Kahit anong gawin natin. Ako'y isang hamak na tindera at ikaw ay isang CEO. Hindi ko kayang akuin ang lahat ng tingin ng tao. Ayokong makita na ang pangalan mo'y madadamay dahil lang sa akin. Kinabukasan, pumunta si Ethan sa probinsya upang personal na kilalanin ang pamilya ni Lyra. Hindi ito sinabi ng dalaga, ngunit natuntun niya ang tirahan sa pamamagitan ng mga nakaraang kwento. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ni Aling Marina at ni Mang Ernesto, ang mga magulang ni Lyra. Aba, kayo po pala si Ethan, bati ni Aling Marina. Pasensya na at ganito lang ang bahay namin. Ngumiti si Ethan. Hindi po ako nandito para sa ganda ng bahay ninyo. Nandito po ako dahil gusto kong makilala ang pamilyang nagpalaki sa isang dalagang kasing bait at kasing tapang ni Lyra. Nagulat ang pamilya. Hindi nila akalaing ang lalaking tinulungan ni Lyra noon ay isang bilyonaryong CEO. Lalo na si Nika at Junjun, ang mga kapatid ng dalaga na tuwang-tuwa sa dala niyang mga pasalubong. Ngunit sa kabila ng tuwa ng pamilya, may halong pangamba si Aling Marina. Sa kanilang simpleng hapagkainan, nagtanong ito, Ethan, mabuti ang hangarin mo, pero sigurado ka ba sa anak ko? Marami na kaming nakitang tao na nagbigay ng pangako pero nauwi lang sa sakit. Mariin ang sagot ni Ethan. Tiya, hindi ako nandito para sa pansamantala. Gusto ko lang malaman ninyo na seryoso ako kay Lyra. Samantala, sa Maynila, nakarating kay Lyra ang balita na bumisita si Ethan sa probinsya. Nagmadali siyang tumawag kay Nika gamit ang lumang cellphone. Ate, grabing bait niya. Ang saya namin. Masayang kwento ng kapatid. Ngunit imbes na matuwa, lalo lamang kinabahan si Lyra. Nika, hindi mo alam. Mas lalong lalaki ang problema kapag pinatulan ko siya. Pagbalik ni Ethan sa Maynila, hinarap siya ni Lyra. Ethan, bakit mo ginawa yon? Bakit mo pinuntahan ang pamilya ko? Dahil gusto kong ipakita sa'yo na seryoso ako. Hindi ito laro, Lyra. Kung ano ang nararamdaman ko, totoo yun. Hindi alam ni Lyra kung ano ang sasabihin. Sa puso niya, alam niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Ethan. Sa bawat pag-aalala nito, sa bawat pagbisita, at sa bawat simpleng pagngiti, naramdaman niya ang damdaming matagal nang nakatago. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang sumugal. Lumipas ang mga araw at lalong naging malinaw ang emosyon ni Ethan. Ngunit si Lyra, nanatiling nagdadalawang isip. Kahit sa piling ng kanyang pamilya, kahit sa piling ng mga kapitbahay, hindi niya kayang tanggapin ng buo ang posibilidad. Kung aaminin ko ang nararamdaman ko, bulong niya sa sarili, baka sa huli, ako lang ang masasaktan. Ngunit hindi niya maikakaila
na sa bawat araw na dumadaan, mas lalo siyang humuhulog sa taong minsang dinala niya sa kanyang maliit na kwarto bilang isang lasing na estranghero. Ang parehong tao ngayon handang baguhin ang kanyang mundo kapalit man ng lahat ng balakid na darating. Habang lumalalim ang nararamdaman ni Ethan kay Lyra, lalo namang tumitindi ang galit ni Cassandra. Hindi siya makapapayag na mawala ang kanyang impluensya at posisyon sa tabi ng isang bilyonaryo dahil lamang sa isang babaeng mula sa palengke. Gamit ang kanyang koneksyon sa media at social circles, sinimulan niyang ipakalat ang masasamang balita tungkol kay Lyra. Isang umaga, nagulat si Lyra nang makita ang isang artikulo sa pahayagan na binili ng isa niyang suki. Nakasulat doon, "Mysterious Market Girl, is the CEO being fooled by a gold digger?" Kasama pa ang litrato nilang dalawa ni Ethan, kuha mula sa palengke. Nang mabasa ito ni Lyra, halos mahulog ang kanyang hawak na bilao. "Diyos ko," bulong niya, "paano nila nagawa ito?" Hindi nagtagal, lumaganap ang balita. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan, usap-usapan siya. Ang mga dating suki niya sa kakanin ay nag-umpisang magdalawang isip. Baka ginagamit lang yang mayamang yun. Bulong ng isang babae sa kapitbahay. Hindi ko na siya bibilhan. Baka tama ang sabi sa dyaryo, dagdag pa ng isa. Unti-unti, bumaba ang benta ni Lyra. Ang dating palengke na puno ng ingay at ngiti tuwing nandyan siya ay napalitan ng malamig na tingin at bulungan. Isang gabi, dumalaw si Jonah sa kanyang maliit na kwarto. "Lyra, kailangan mong lumaban. Hindi ka pwedeng tumahimik lang. Kung papayad ka na ganito, tuluyan ka nilang sisirain." Ngunit umiling si Lyra. "Hindi ko alam kung paano. Hindi ko mundo ang kalabanin ang mga taong may pera at koneksyon. Ang kayang ko lang ay magtrabaho ng marangal." Samantala, si Cassandra ay hindi tumigil. Ginamit niya ang mga kilalang mamahayag upang ipakita na si Lyra raw ay gumagamit ng ganda at kaawa-awang imahe para mapalapit kay Ethan. May mga peking kwento pang inilabas na di umano'y dati na siyang nakitang may mga kasamang ibang lalaki upang sirain ang kanyang reputasyon. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nila para lang mapabagsak apo. Bulong ni Lyra sa sarili habang hawak ang isa pang artikulo. Ngunit higit pa sa kanyang sakit ay ang epekto nito sa kanyang pamilya. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina sa probinsya. "Anak, totoo ba ang mga nababasa namin sa dyaryo? Marami ang nagtatanong sa amin dito. Sinasabi nilang ginagamit mo raw ang CEO na yon." Napahagulgol si Lyra. "Nay, hindi totoo yon. Wala akong ginagawa kundi tumulong at maghanap buhay." Hindi ko pinilit si Ethan. Siya ang laging lumalapit. "Alam namin, anak, pero mahirap ipaliwanag sa mga tao. Basta't ang mahalaga, alam nating pamilya kung sino ka." Habang lalong lumalala ang sitwasyon, dumating si Ethan sa palengke. Nang makita ang kalagayan ni Lyra, malungkot, halos walang bumibili at punong-puno ng tsismis sa paligid, agad siyang lumapit. "Lyra, huwag kang mag-alala. Lalaban tayo." "Ethan, wala ka nang dapat gawin. Ako ang problema. Ako ang dinadamay nila." Mariing umiling si Ethan. "Hindi ikaw ang problema, Lyra. Sila ang may kasalanan. At oras na para sabihin ko sa lahat ang totoo." Kinabukasan, sa isang press conference, humarap si Ethan sa media. Nagsalita siya tungkol sa lahat ng balitang ikinakalat. Hindi gold digger si Lyra. "Sa totoo lang, siya ang dahilan kung bakit ako muling tumayo mula sa pinakamababang yugto ng buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. At wala siyang hinihinging kapalit." Nagulat ang mga mamamahayag. Hindi nila inaasahan ang tahasang pagtatanggol ni Ethan sa isang simpleng babae. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, patuloy pa rin ang paninira ng kampo ni Cassandra. Kung ganon, bakit laging kasama ng CEO ang babaeng ito? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Ethan, ngunit matalim ang tingin. "Dahil kaibigan ko siya. At kung higit pa ang maramdaman ko para sa kanya, wala kayong karapatan para hadlangan iyon." Habang pinapanood ito ni Lyra mula sa kanyang maliit na kwarto, napaluha siya. Hindi niya akalain na ipagtatanggol siya ni Ethan sa harap ng buong bansa.
Ngunit kasabay ng tuwang iyon ay naramdaman din niya ang bigat ng sitwasyon. Lalo lamang siyang magiging target ng mga taong ayaw makita siyang nasa tabi ng isang makapangyarihan. Kinabukasan, muling sumama si Jonah sa kanya sa palengke. Nakita ko sa TV kagabi. Grabe, ipinaglaban ka ni Ethan. Dapat ipagmalaki mo iyon. Numiti si Lyra, ngunit mahina. Oo nga, pero kasabay ng bawat salita niya, mas lalong lumalaki ang laban na kakaharapin ko. Sa kabilang dako, si Cassandra ay nadngingit-ngit sa galit. Sa kanyang bahay, winasak niya ang baso ng alak habang pinagmamasdan ang balita sa TV. Kung akala mo, Ethan, mananalo ka, nagkakamali ka. Sisiguraduhin kong mawawala sa eksena ang babaeng yon. Hindi siya pwedeng maging hadlang sa akin. At doon lalo pang tumindi ang laban. Sa gitna ng paninira, panlilibak at maling balita, lalo namang tumibay ang paninindigan ni Ethan na ipagtanggol si Lyra. Ngunit para kay Lyra, ang bawat araw ay nagiging mas mabigat, hindi dahil sa kanya lamang, kundi dahil sa epekto nito sa kanyang pamilya, kabuhayan at pangalan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi niya kailanmang inisip na ang simpleng pagtulong niya sa isang lasing na estranghero ay hahantong sa ganitong laban. Isang labang hindi lang para sa kanyang dangal, kundi pati na rin para sa kanyang puso. Matapos ang mga linggo ng paninira, nakaramdam si Lyra ng matinding bigat sa dibdib. Hindi na siya komportable lumabas ng bahay. At kahit sa palengke, ramdam niya ang mga matang mapanghusga. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang bilao na halos hindi mabenta, napagtanto niyang hindi siya pwedeng manatiling tahimik. Kung patuloy siyang magtatago, mas lalo lang lalakas ang mga tsismis laban sa kanya. Isang gabi, kinausap siya ni Jonah. Lyra, tama ka na sa pagtitiis. Kung palaging ikaw ang tahimik, iisipin ng lahat na may kasalanan ka talaga. Napayuko si Lyra. Pero paano ako lalaban, Jonah? Wala akong pera, wala akong koneksyon. Simpleng tao lang ako. Hinawakan ni Jonah ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan ng pera para ipakita ang totoo. Kailangan mo lang ng tapang. Kinabukasan, imbes na umiwas sa mga tao, tumayo si Lyra sa gitna ng palengke. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Mga kapitbahay, mga suki, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Wala akong ginagawang masama. Totoo, tinulungan ko si Ethan, pero hindi dahil sa pera o dahil sa posisyon niya. Tinulungan ko siya dahil siya'y tao at iyon ang dapat gawin. Tahimik ang paligid. Ang ilan ay nagbubulong-buluman, ngunit may ilan din na tumango. Alam namin, Lyra, wika ni Tatay Nestor, isa sa kanyang pinakamatagal na suki. Mula noon pa, nakita namin kung gaano kakasipag at kabait. Hindi namin paniniwalaan ang mga sinasabi nila laban sa'yo. Naluha si Lyra sa mga salitang iyon. Salamat po, Tay. Hindi ko rin kaya kung wala ang mga taong naniniwala sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ring magpakita ng suporta ang ibang kapitbahay. Ang ilan ay bumalik sa pagbili ng kanyang kakanin. Unti-unting nabuo ang tiwala ng komunidad na minsang nawala. At sa bawat ngiti at pagbabalik ng kanyang mga suki, ramdam ni Lyra na may laban pa siya. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pagsubok. Sa isang pagkakataon, biglang dumating si Cassandra sa palengke. Dala ang kanyang mga alagad. Diretso siyang lumapit kay Lyra. Akala mo ba mananalo ka sa laban na ito? Wala kang laban sa akin. Mariing wika ni Cassandra. Huminga ng malalim si Lyra at tumingin ng diretso sa kanya. Hindi ako nakikipaglaban sa iyo, Cassandra. Nakikipaglaban ako para sa sarili kong pangalan at dangal. Hindi ako humihingi ng kahit ano kay Ethan at kahit kailan hindi ko ginamit ang kabaitan niya. Nagulat ang mga tao sa tapang ni Lyra. Sanay silang nakikita siyang mahiyain at tahimik, ngunit ngayon ay matatag ang kanyang tindig. Kung ganon, bakit hindi mo siya layuan? Hamon ni Cassandra. Dahil siya ang lumalapit sa akin. At kung sa palagay mo'y magbabago ako dahil lang sa pera o kapangyarihan, nagkakamali ka. Mas mahalaga sa akin ang paninindigan kaysa sa anumang yaman. Nagningit si Cassandra at umalis. Ngunit naiwan sa palengke ang imahe ni Lyra
bilang isang babaeng hindi basta-basta matitinag. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Lyra mula kay Ethan. Lyra, narinig ko ang ginawa mo. Ipinagmamalaki kita. Pinatunayan mo sa lahat na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Ngumiti si Lyra kahit pagod. Hindi ako makakaya kung wala ang mga taong naniniwala sa akin. Hindi ko gustong maging sentro ng lahat ng ito, Ethan. Pero kung hindi ako magsasalita, tuluyan na akong mawawala. Sa sumunod na linggo, nakatanggap si Lyra ng imbitasyon mula sa isang lokal na programa sa telebisyon. Nais nilang marinig ang kanyang panig tungkol sa mga kumakalat na tsismis. Sa unay, nag-alinlangan siya, ngunit napagtanto niyang ito ang pagkakataon para ipakita sa mas maraming tao kung sino talaga siya. Sa harap ng kamera, nakaupo siya, suot ang kanyang simpleng bestida. Hindi ko alam kung bakit ako nadadamay sa lahat ng ito, panimula niya. Ako'y isang simpleng tindera na nagtatrabaho para sa pamilya. Ang tanging kasalanan ko lang ay tinulungan ko ang isang taong nangangailangan. Kung iyon ang mali, handa akong akuin ang sisi. Pero sana, bago tayo humisga, alamin muna natin ang katotohanan. Naging viral ang panayam na yon. Maraming tao ang humanga sa kanyang tapang at katatatan. May ilan pa ngang nagsabing, kung lahat ng tao ay kasing linis ng intensyon ni Lyra, mas gaganda ang bansang ito. At mula sa araw na yon, muling nabuo ang kanyang maliit na negosyo. Dumami muli ang kanyang mga suki, mas higit pa kaysa dati. Ang dating kawalan ng tiwala ay napalitan ng suporta at pagmamahal mula sa komunidad. Sa lahat ng ito, isang bagay ang napatunayan ni Lyra, na kahit gaano kalakas ang paninira ng iba, walang tatalo sa katotohanang dala ng isang pusong marangal at walang bahid ng kasakiman. At habang unti-unti niyang binabalik ang kanyang buhay, nagsimula na ring mabuo sa kanyang loob ang paniniwalang hindi siya kailanmang nag-iisa. Dahil may mga taong handang lumaban sa tabi niya, kasama na si Ethan na patuloy na nagbabantay sa anyang landas. Mula nang mangyari ang sunod-sunod na iskandalo at paninira kay Lyra, unti-unting nabuksan ang isipan ni Ethan. Matagal na niyang alam na may mali sa kanyang pamumuno. Sobrang focus sa tubo, sobrang tiwala sa board, at sobrang yabang sa sarili. Ngunit dahil sa lahat ng nangyari, lalo na sa pagkakilala niya kay Lyra, nakita niya ang pangangailangang magbago. Isang araw, dumalo si Ethan sa isang malaking pagpupulong ng kumpanya. Sa harap ng mga board members at empleyado, tumayo siya at nagsalita ng diretsyo. Alam kong marami sa inyo ang nawalan ng tiwala sa akin. At tama lang iyon. Nagkulang ako. Pinili kong ituon ang pansin sa tubo at nakalimutan ko ang tunay na dahilan kung bakit tayo naririto. Para magbigay ng kabuhayan at mag-angat ng pamumuhay ng mga empleyado natin. Nagbulungan ang mga board members, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang dating aruganteng CEO ay ngayon ay nagpapakumbaba. Simula ngayon, patuloy ni Ethan, uumpisahan nating baguhin ang sistema. Mas bibigyang halaga ang mga ordinaryong manggagawa. Bibigyan natin sila ng mas maayos na benepisyo, mas ligtas na kondisyon sa trabaho, at isa sa kanila ang nagsabi, Ethan, hindi ba't malulugi tayo kung uunahin natin ang mga trabahador kaysa sa investors? Mahigpit ang tingin ni Ethan. Kung iyon ang iniisip ninyo, nagkakamali kayo. Dahil ang tunay na puhunan ng isang kumpanya ay hindi pera, kundi tao. Matapos ang pulong, kumalat agad sa social media ang balitang nagbago ang direksyon ng kumpanya. May mga pumuna, ngunit mas marami ang pumuri. Sinabi ng ilan, ngayon lang ako nakakita ng CEO na inuuna ang empleyado bago ang kita. Sa isang panayam sa TV, tinanong si Ethan kung bakit siya nagdesisyon ng ganon. Tahimik muna siyang ngumiti bago sumagot. May isang tao na nagpaalala sa akin ng halaga ng pagiging totoo at marangal. Isang taong walang kayamanan pero may pusong mas malaki pa sa anumang kayamanan. Siya ang inspirasyon ng pagbabagong ito. Habang pinapanood iyon ni Lyra mula sa maliit niyang kwarto, naluha siya. Hindi siya binanggit ni Ethan sa pangalan, ngunit alam niyang siya ang tinutukoy nito.
Samantala, hindi lang sa negosyo nagbago si Ethan. Muli siyang bumaba sa palengke, ngunit ngayon, hindi na para lamang makita si Lyra. Tumulong siya sa ilang tindera, bumili ng mga produkto at kinausap ang mga ordinaryong tao. Sa bawat simpleng tao na nakakausap niya, mas lalo niyang nakikilala ang mga hamon ng tunay na buhay, isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Sir Ethan, hindi namin akalain na babalik kayo dito, wika ng isang tindera. Bakit hindi? Tugon niya na may ngiti. Dito ko naramdaman kung paano maging totoo. Nang dumating siya sa pwesto ni Lyra, agad siyang sinalubong ng ngiti nito. Ethan, hindi mo na kailangang bumaba palagi rito. Alam kong abala ka sa kumpanya. Gumiti si Ethan. Hindi ito pabigat, Lyra. Sa totoo lang, mas natututo ako rito kaysa sa loob ng boardroom. Sa mga sumunod na linggo, nakilala ng publiko ang bagong imahe ng CEO. Hindi na siya arugante, hindi na siya puro negosyo lamang. Naging bukas siya sa pakikinig, sa pagtulong, at sa pakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao. At sa bawat hakbang na iyon, malinaw na si Lyra ang dahilan ng lahat. Sa isang seremonya para sa mga empleyado, tahasang inamin ni Ethan sa harap ng lahat. Kung may nagtanong sa akin kung bakit ako nagbago, isa lang ang sagot ko. Dahil sa isang dalagang nagpakita sa akin ng kabutihan nang hindi ako karapat-dapat. Tinuruan niya akong maging tao bago maging pinuno. Nagpalakpakan ng mga empleyado. At sa gitna ng kanilang tuwa, naramdaman ni Ethan ang magaang pakiramdam na matagal niyang hinahanap. Hindi na siya takot mawalan ng pera o impluensya dahil alam niyang may natagpuan siyang higit na mahalaga. At para kay Lyra, bagamat nananatili siyang nag-aalinlangan, hindi niya maikakaila na sa bawat pagbabagong ipinapakita ni Ethan, mas lalo siyang nabibighani. Hindi niya alam kung hanggang saan sila dadalhin ng kapalaran, ngunit malinaw sa kanya na ang lalaking minsan niyang dinala sa kanyang maliit na kwarto bilang isang estrangherong lasing ay ngayoy isa ng taong handang baguhin ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Mula nang magsimulang magbago si Ethan at mas kilalanin siya ng publiko bilang isang makataong CEO, lalo namang lumalim ang kanyang damdamin para kay Lyra. Hindi na lamang ito paghanga o pasasalamat. Ito'y pag-ibig na malinaw na sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na niya mapigilang ipakita ang kanyang malasakit at interes. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, sinadya ni Ethan ang maliit na inuupahang kwarto ni Lyra. May dala siyang simpleng pagkain at ilang bulaklak. Nang buksan ni Lyra ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Ethan, bakit na naman? Hindi mo kailangang mag-abala. Ngumiti si Ethan, bahagyang kinafabahan. Hindi ito abala, Lyra. Gusto ko lang makasama ka. Habang kumakain sila ng hapunan, tahimik si Ethan. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Lyra, alam kong maraming nangyari. Alam kong maraming tao ang laban sa atin. Pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Lyra at agad niyang ibinaba ang tinidor na hawak. Ethan, wag mong sabihin yan. Hindi tayo bagay. Magkaiba tayo ng mundo. Bakit hindi? Sagot ni Ethan. Lyra, hindi ako nagbibiro. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang nagpakita ng kabutihan ng walang kapalit. Hindi mo ako tinulungan dahil CEO ako. Tinulungan mo ako dahil tao ako. At doon nagsimula ang lahat. Nagsimulang manginig ang tinig ni Lyra. Ethan, natatakot ako. Natatakot akong umasa. Natatakot na sa huli. Ako lang ang masasaktan. Paano kung magbago ang isip mo? Paano kung ang pamilya mo o ang lipunan mismo ang humadlang? Hinawakan ni Ethan ang kanyang mga kamay. Hindi ako magbabago, Lyra. Kahit anong sabihin ng iba, ikaw ang pinili ng puso ko. Ngunit hindi bumigay si Lyra. Tumayo siya at umiwas ng tingin. Ethan, hindi ganoon kasimple. Ang buhay ko'y nakatali sa aking pamilya. May mga kapatid akong umaasa sa akin at ayokong madamay sila sa anumang gulo. Ayokong maging sanhi ng kanilang kahihiyan. Napayuko si Ethan, ramdam ang bigat ng pagtanggi. Ngunit hindi siya umatras. Kung iyon ang iniisip mo,
Tutulungan ko sila. Hindi dahil gusto kong makuha ang loob mo, kundi dahil pamilya mo sila at handa akong mahalin din sila. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa pamilya ni Lyra sa probinsya. Dumating siya ng walang abiso, dala ang mga simpleng regalo at ilang gamit para kina Nika at Junjun. Nagulat ang buong pamilya nang makita siyang nakatayo sa kanilang harapan. Aba, si Ethan! Masayang bati ni Nika. Ate, dumalaw na naman siya. Ngunit halatang nag-aalala si Aling Marina. Sa hapagkainan, kinausap niya si Ethan. Anak, mabait ka at hindi naming maitatangging malaki ang naitulong mo sa aming pamilya. Pero sigurado ka ba sa nararamdaman mo para kay Lyra? Hindi madaling mundo ang papasukin ninyong dalawa. Tumango si Ethan ng buong paninindigan. Tia, alam kong hindi madali, pero sigurado ako. At kahit anong balakid, hindi ko iiwan si Lyra. Pagbalik ni Ethan at Lyra sa Maynila, muling hinarap ng dalaga ang kanyang damdamin. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niyang unti-unti na ring nahuhulog ang kanyang puso kay Ethan. Ngunit paulit-ulit niyang pinipigil ang sarili. Sa tuwing nakikita niya ang mga balita, ang mga taong nakatingin sa kanila at ang mga bulong-buluman, bumabalik ang takot sa kanyang dibdib. Isang gabi, kinausap siya ni Jonah. Lyra, hanggang kailan ka magtitiis? Kita ko kung paano ka tumitingin kay Ethan. Kita ko kung gaano mo siyang pinapahalagahan. Bakit hindi mo pa aminin? Jonah, hindi mo naiintindihan, sagot ni Lyra. Kung ako lang ang nakataya, baka matagal na akong bumigay, pero may pamilya akong dapat isipin. Hindi ko kayang makita silang madamay sa gulo ng buhay na hindi naman nila pinili. Ngunit dumating ang sandaling hindi na niya kayang itago ang kanyang damdamin. Isang gabi, matapos siyang depensahan ni Ethan laban sa isang grupo ng mamamahayag na pilit siyang pinapahiya, hindi na napigilan ni Lyra ang kanyang luha. Ethan, bakit ni ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Tanong niya habang umiiyak. Dahil mahal kita, Lyra, at hindi ako hihinto hanggat hindi mo rin kayang sabihin ang totoo sa puso mo. Doon sa katahimikan ng kanilang sandali, unti-unting bumigay ang depensa ni Lyra. Hindi pa siya handang magsalita, ngunit ramdam ni Ethan na unti-unti na rin siyang pinapapasok nito sa kanyang puso. At habang lalang lumalalim ang kanilang relasyon, nanatili pa ring mabigat ang takot sa loob ni Lyra. Ngunit isang bagay ang malinaw, kahit gaano pa niya iwasan, ang pag-ibig na kanilang nararamdaman ay hindi na kayang itanggi. Ito'y unti-unti nang umuusbong kahit sa gitna ng lahat ng hadlang. Habang unti-unting umuusbong ang damdamin ni Lyra at Ethan, hindi pa ring nawawala ang anino ni Cassandra. Sa kabila ng pagkabigo niya sa mga naunang paninira, nakahanap siya ng bagong paraan para muling pabagsakin ang dalawa. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang pangalan ni Lyra ang kanyang pinuntirya, kundi pati na rin ang posisyon ni Ethan sa kumpanya. Isang gabi, nakipagpulong si Cassandra sa ilang board members na kilala niyang may sariling interes sa pagpapatalsik kay Ethan. Sa isang marangyang restaurant, habang iniikot ng waiter ang alak, nagbukas siya ng pahayag. Kung ayaw ninyong tuluyan ng bumagsak ang kumpanya, kailangan na nating alisin si Ethan at ako ang tutulong para mangyari iyon. Nagkatinginan ang mga board members. May ilan sa kanila na matagal nang hindi kontento sa pagbabago ni Ethan, lalo na't mas pinapaboran na nito ang mga empleyado kaysa sa tubo. Sa huli may ilan na sumang-ayon sa plano ni Cassandra. Kinabukasan, nakatanggap si Ethan ng liham mula sa board, isang panawagan ng vote of no confidence. Nakasaad dito na gusto nilang tanggalin siya bilang CEO dahil umano sa kawalan ng pokus at personal na relasyon na nakakasagabal sa negosyo. Nang mabasa ito ni Ethan, napakuyom ang kanyang kamao. Ngunit sa halip na sumuko, agad niyang tinawagan si Lyra. Lyra, kailangan ko sabihin sa iyo ang totoo. Hindi lang basta paninira ang ginagawa ni Cassandra ngayon. Gusto niyang tanggalin ako bilang CEO.
Nagulat si Lira. Ano? Paano naman? Ikaw ang nagtayo ng pundasyon ng kumpanya. Dahil sa mga pagbabagong ginawa ko at ginagamit nila ang relasyon natin para palabasin na hindi na ako karapat-dapat. Nanlamig si Lira. Ethan, baka mas mabuti nang lumayo ako kung ako ang ginagamit nilang dahilan. Baka mas lalo kang mahirapan. Mariing umiling si Ethan. Hindi, Lira. Hindi kita iiwan at hindi kita ipapalayo muli. Kung may laban ako, kasama ka sa laban na yon. Dumating ang araw ng pagpupulong. Punong-puno ang boardroom. Lahat ng miyembro'y naroroon. Pati na ang mga mamamahayag na inimbitahan ni Cassandra para saksihan ang pagbagsak ni Ethan. Nakaupo si Cassandra sa gilid, nakangiting mapanlaban. Tumayo si Ethan at nagsimula. Alam kong marami sa inyo ang nawalan ng tiwala sa akin. Oo, nagbago ako. Oo, mas pinili kong unahin ang mga empleyado kaysa sa kita. At kung mali iyon para sa inyo, hayaan niyo akong magpaliwanag. Naglabas siya ng mga dokumento, mga report na nagpapatunay na sa kabila ng pagbaba ng kita sa unang buwan, unti-unting lumalakas muli ang kumpanya dahil sa tiwalang ibinalik ng mga empleyado at kliyente. Hindi totoo na nalulugi tayo. Ang totoo, mas matatag tayo ngayon kaysa dati. At lahat ng ito dahil bumalik tayo sa pinakapundasyon ng negosyo, ang tao. Tahimik ang boardroom. Ngunit bago pa man siya matapos, tumayo si Cassandra. At ano naman ang masasabi mo tungkol sa relasyon mo sa babaeng iyon? Hindi ba't siya ang dahilan kung bakit nawalan ka ng focus? Isang tindera lang siya, Ethan. Hindi siya bagay sa mundo natin. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lira, dala ang lakas ng loob na matagal niyang inipon. Tama na, Cassandra. Nagulat ang lahat. Ako si Lira. Oo, isa lang akong tindera. Isa lang akong anak ng mahirap na pamilya. Pero hindi ko kailanman ginamit ang pangalan ni Ethan. Hindi ako humingi ng kahit ano. Kung siya'y nagbago, hindi dahil ginamit ko siya, kundi dahil nakita niya ang tunay na halaga ng pagiging tao. At kung kasalanan ang magmahal ng isang tulad niya, hayaan niyong maging kasalanan ko iyon. Tumahimik ang buong silid. Walang makapagsalita, kahit ang mga board members. Ang mga mamamahayag ay abala sa pagkuha ng larawan at pag-record ng bawat salita. Nagningit-ngit si Cassandra. Hindi ito matatapos dito. Sisirain ko kayong dalawa. Ngunit bago pa siya makalabas ng kwarto, hinarang siya ng isa sa mga miyembro ng board. Cassandra, sapat na. Napagod na kami sa mga intriga mo. Kung sino man ang hindi karapat-dapat dito, ikaw iyon. Sa unang pagkakataon, natalo si Cassandra. Ang kanyang impluwensya ay gumuho sa harap ng lahat. Ang mga planong matagal niyang binuo ay nawasak sa simpleng tapang at katotohanan ni na Ethan at Lira. Sa huli, nanatili si Ethan bilang CEO at mas lumakas pa ang tiwala ng kumpanya sa kanya. Ang mga empleyado'y lalong nagalak dahil nakitang handa siyang lumaban hindi lang para sa negosyo, kundi para rin sa katotohanan at sa babaeng mahal niya. Pag-uwi nila ni Lira matapos ang malaking laban na iyon, magkahawak kamay silang naglakad sa palengke. Hindi na siya itinago ni Ethan at sa mga matang minsang puno ng paghusga, nakita ni Lira ang pagbabago. Ngayon ay may respeto at paghanga na. Lira, bulong ni Ethan habang magkahawak ang kanilang kamay. Hindi ito ang katapusan ng laban. Pero sa unang pagkakataon, naniniwala akong kakayanin natin. At doon, sa gitna ng simpleng palengke kung saan nagsimula ang lahat, nagpatibay sila ng paninindigan na kahit anong laban ang dumating, hindi sila kailanman susuko. Makalipas ang ilang linggo mula sa pagkatalo ni Cassandra at sa tagumpay ni na Ethan at Lira sa malaking laban, unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Ngunit ang normal na ito ay hindi na katulad ng dati. Ang buhay ni Lira na dati umiikot lamang sa maliit na kwarto, sa palengke at sa kanyang pamilya sa probinsya ay nagkaroon ng bagong direksyon. Ang simpleng pagtulong niya noon sa isang lasing na estranghero ay nauwi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Sa unang pagkakataon, nagpasya si Lira na umuwi sa kanilang probinsya. Hindi siya nag-isa.
Kasama niya si Ethan na nagnais ding personal na makita ang resulta ng kanyang pinaghirapan. Pagdating nila, sinalubong sila ng tuwa ng kanyang pamilya. Si Aling Marina at Mang Ernesto, bagamat matanda na, ay halos maluha sa saya. Anak, salamat at nakauwi ka na. At ikaw, Ethan, maraming salamat sa lahat ng naitulong mo. Wika ng kanyang ina. Sa simpleng bahay ng pamilya, naroon din ang kanyang mga kapatid na sina Nika at Junjun. Noon, palaging nag-aalala si Lyra kung makakapagtapos pa sila sa pag-aaral. Ngunit sa pagkakataong iyon, dala niya ang balitang magpapagaan sa lahat ng iyon. Nika, Junjun, sabi ni Lyra habang nakaupo sila sa mahabang bangko. Makakapag-aral na kayong dalawa nang hindi iniintindi ang gastos. May kaunting naipon ako mula sa negosyo at may kaunting tulong na rin mula kay Ethan. Hindi niyo na kailangang huminto. Halos mapatalon sa tuwa ang kanyang mga kapatid. Ate, totoo ba? Makakapagtapos na kami? Tanong ni Nika na may mga matang kumikislap sa pag-asa. Oo, sagot ni Lyra. Pero kailangan ninyong mangako na pagsusumikapan ninyo ito. Ayokong masayang ang pagkakataon. Samantala, si Ethan ay tahimik lang na nakatingin, ngunit dama ang pasiyahan. Sa puso niya, wala nang mas mahalaga kaysa makita ang pamilya ni Lyra na nagadalak at muling nagkakaroon ng pag-asa. Hindi lamang sa pamilya nagkaroon ng pagbabago si Lyra. Pagbalik niya sa Maynila, nagsimula siyang magpalawak ng kanyang maliit na negosyo. Sa halip na manatili lang sa palengke, nagbukas siya ng maliit na tindahan ng kakanin sa tabi ng eskwelahan, kung saan mas marami ang bumibili. Ang dating bilao na daladala niya ay napalitan ng isang maliit na pwesto na may pangalan, Kakanin ni Lyra. Hindi ko inakala na darating ang araw na magkakaroon ako ng sarili kong tindahan. Wika ni Lyra ay Jonah, na tumulong sa kanya sa pagbabantay. Aba, malayo na ang narating mo, tugon ni Jonah. At hindi lang dahil sa tulong ni Ethan, dahil sa sipag at paninindigan mo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakilala si Lyra sa kanilang komunidad hindi bilang babaeng nililigawan ng mayamang CEO, kundi bilang inspirasyon ng isang taong nagsikap, lumaban sa paninira at nagtagumpay ng marangal. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, nanatiling simple ang kanilang relasyon ni Ethan. Bagamat mas madali na sana para kay Ethan na ipakilala si Lyra bilang kanyang kasintahan sa buong lipunan, pinili nilang manatiling tahimik at pribado. Lyra, wika ni Ethan isang gabi habang naglalakad sila sa tabing dagat. Hindi ko kailangan ipagsigawan sa buong mundo ang tungkol sa atin. Ang mahalaga, alam nating dalawa kung ano ang meron tayo. Ngumiti si Lyra, nakatingin sa mga alon. Mas gusto ko rin iyon. Hindi ko hinahangad ang mga mata ng publiko. Ang gusto ko lang ay isang tahimik na buhay kasama ang mga mahal ko. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Ethan na mas pahalagahan ang pagiging makataong pinuno kaysa sa pagiging makapangyarihang CEO na nakikita ng lahat. Ipinagpatuloy niya ang mga proyektong nakatuon sa mga empleyado at dahil dito, muling lumakas ang kumpanya. Hindi lamang investors ang bumalik, pati mga empleyado ay lalong tumibay ang tiwala sa kanya. Isang araw, habang nasa opisina, kinausap siya ng kanyang assistant. Sir Ethan, ang daming nagpapasalamat sa inyo. Hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil binigyan ninyo sila ng dignidad. Sinasabi nila na kayo ang dahilan kung bakit nanumbalik ang pag-asa nila. Mumiti si Ethan at sa isip niya ay isang tao lang talaga ang dahilan ng lahat, si Lyra. Samantala, sa probinsya, masaya ring nagpatuloy ang buhay ng pamilya ni Lyra. Ang kanilang maliit na bukirin ay unti-unting gumanda dahil sa kaunting tulong na pinadala ni Lyra mula sa kita ng tindahan. Ang mga kapatid niya ay patuloy na nag-aaral at bawat sulat at tawag nila ay puno ng pasasalamat. Minsang umuwi si Lyra dala si Ethan, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo kasama ang buong barangay. Nakita ng lahat kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa, hindi bilang CEO at tindera, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan ng totoo. Sa harap ng lahat, nagsalita si Ethan. Kung may natutunan ako sa buhay, ito iyon. Hindi sukatan ang pera o kapangyarihan para maging masaya.
Ang sukatan ay kung natagpuan mo ang taong tatanggapin ka kahit sino ka man. Nagpalakpakan ang mga tao at halos maluha si Lyra sa mga salitang iyon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya kailanman nag-iisa. At sa pagtatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, mula sa pagkakakilala sa kalsada, sa paninira, sa laban at sa tagumpay, natutunan nilang pareho ang pinakamahalagang bagay, na ang tunay na pag-ibig at tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o sa posisyon, kundi sa katapatan ng puso at sa kahandaang lumaban ng magkasama. Para kay Lyra, isang bagong simula ito, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya at komunidad. At para kay Ethan, ito ang pagkakataong patunayan na kahit isang bilyonaryo, may kakayahang magmahal at mabuhay ng simple. Sa huli, nagpasya silang tahakin ang kanilang relasyon ng malayo sa mata ng publiko. Pinili ang simpleng kaligayahan kaysa sa ingay ng lipunan. Sa kanilang pagtawa at pagkakahawak ng kamay, malinaw ang pangako. Isang masayang buhay na puno ng pagmamahalan at pag-asa. Isang bagong simula para sa kanila.